Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang lalaking iniwan ng asawa matapos mabalda. Na-inlove si Jeffrey kay Lily noong nasa ikalimang baitang pa lamang sila. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso kapag tinititigan niya ang kulot nitong buhok na walang ayos na nakatali sa ponytail. At kapag naman tumatawa si Lily na kung saan ang boses ay parang kampanilya ay nagdudulot ng kilig kay Jeffrey. Pero sa totoo lang, hindi lang si Jeffrey ang na-inlove kay Lily. Kalahati ng klase ay napapatingin sa tuwing pumapasok si Lily sa silid-aralan. Alam ni Lily na siya ay maganda at talentado at ginamit niya ito para sa kanyang kapakinabangan. Ipinapadala niya ang kanyang bag sa isang lalaki pauwi ng bahay at ipinapadala din ang kanyang baunan sa isa pang lalaki. At noong sumapit ang bagong taon, 3 lalaki ang nag-away dahil sa kanya. At sa kabutihang palad ay si Jeffrey ang nanalo. Hindi siya nakipag-usap sa kanyang mga kaklase ng matagal pagkatapos noon. Pero ang mahalaga ay nasa kanya si Lily. Inihatid niya ito pauwi habang magkahawak ng kamay. At nang humantong sila sa edad na 16 ay nakuha na nila ang matamis na halik ng isa't isa. Ngunit makalipas ang 1 taon, sumasayaw na si Lily sa lokal na disco kasama ang mga mas matandang lalaki. Lubos na nalungkot si Jeffrey. Kasama niya si Lily, ngunit parang hindi rin niya kasama. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang lolo na kung saan ay kanyang kinakasama matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Nagdurusa ka para sa maling tao, sabi ni Lolo Emil habang umiiling. Nagmana si Lily sa kanyang ina na mahilig sa gimmick at kasiyahan. Marahil lahat halos ng lalaki sa baryo ay nakasama niya. Tapos nagpunta siya sa syudad at bumalik na buntis. At ipinanak niya si Lily. Apo, talagang hindi nalalayo ang bunga sa puno. Lolo, bakit mo sinasabi yan? Tanong ni Jeffrey sa kanyang Lolo Emil na may halong hinanakit. Si Lily ay masayahin lang at madali lang ang tingin niya sa buhay. Pero sigurado ako na mahal niya ako. Oh, Apo, panahon lang ang makakapagsabi. Pero ang payo ko sa iyo ay kalimutan mo na siya. Yun lang. Tutol ni Lolo Emil. Gayon pa man, hindi nakinig si Jeffrey sa kanyang lolo. At sa sandaling kumindat si Lily sa kanya, agad siyang pumupunta sa tabi nito. Pagkatapos nilang graduate ng high school, pumasok si Lily sa isang paaralang pangkulinarya. At sumunod naman si Jeffrey doon. Sa katunayan, gusto ni Jeffrey na mag-aral sa kolehiyo ng engineering. Pero malayo ito sa paaralan ni Lily. At para mapalapit kay Lily, nag-enroll siya sa kursong auto mechanics dahil halos katabi lamang nito ng paaralang pinapasukan ng kasintahan. Noong una, nakatingin lamang talaga si Lily kay Jeffrey. Nahihiya siya sa malaking syudad matapos manggaling sa baryo, kaya kumakapit siya sa kanyang nobyo. Lubos ang kasiyahan ni Jeffrey. Nagmamadali siyang puntahan ang kanyang minamahal pagkatapos ng kanyang klase. Pumupunta sila sa parke upang maglakad-lakad. Dinadala niya din ito sa cafe o sinihan. Iniisip ni Jeffrey na magiging sa kanya lamang si Lily. Ngunit sa hindi kalaunan, nasanay si Lily sa lungsod at nagkaroon na rin siya ng ibang mga manliligaw. Noong una, hindi nagdududa si Jeffrey sa kung anuman. Ngunit unti-unti niyang napapansin na laging wala si Lily sa mga petsa na kanilang usapan at laging sinasabi na abala sa pag-aaral. Ngunit nakita niya itong sumasakay sa isang mamahaling sasakyan. Hindi niya nakita kung sino ang nagmamaneho ng sasakyan. At nang tanungin niya si Lily kung sino ang kasama nito sa pag-ikot sa syudad, ay tanging tawa lamang ang naging sagot nito. Selos ka ba? Sabi ni Lily habang inaayos ang kanyang kulot na buhok. Selos ka naman? Si Mariel yon, kaklase ko. Binigyan siya ng boyfriend niya ng sasakyan at niyaya niya lang ako na mag-ikot-ikot. Anong klaseng regalo? Bulong ni Jeffrey. Mayaman ba ang nobyo niya o ano? Hindi siya milyonaryo, marunong lang siyang makipagtransaksyon. Sabi ni Lily sabay irap kay Jeffrey. Anong ibibigay mo para sa akin? Ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo. Sigaw ni Jeffrey. Ang buhay? Tumawa si Lily at pagkatapos ay hinalikan si Jeffrey ng walang pakiwari at nagtungo sa kanyang dormitoryo. Hindi maintindihan ng binata kung bakit nagiging malamig sa kanya si Lily. At nang sumunod na araw, hindi na niya ito ulit nakita. Samantala, hindi na kinaya ng kasama ni Lily sa dorm na si Nancy ang konsensya at isinumbong niya kay Jeffrey ang lahat. Meron siyang ibang boyfriend.
Biglang sinabi ni Nancy. At umalis na naman siya kasama siya. Pero sabi niya kasama niya ang kaibigan niyang si Mariel. Halos tila maubos ang laway ni Jeffrey sa narinig. Pasensya na, ginagago ka niya at niloloko. Nagkukunwaring ngumiti na sabi ni Nancy. Matapos niyang marinig ang mga salita ni Nancy, para bang nabagsakan ng mabigat si Jeffrey. Tumalikod siya at umalis. Napagpasyahan niyang hintayin si Lily sa may pinto ng dormitoryo. Matagal siyang naghintay hanggang sa dumilim. Dumating si Lily sa parehong sasakyan bandang 2:00 ng madaling araw at agad din namang umalis ang sasakyan. Tumakbo ang dalaga papunta sa pintuan ng dormitoryo nang hindi napapansin si Jeffrey. Kaya naman tinawag niya ito. Lumapit naman si Lily na tila nalilito. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Totoo ba ang sinasabi nila sa akin? Niloloko mo ba ako? Oo, hindi sa pinipili kita. Iniisip ko lang kung sino sa inyong dalawa ang mas makakabuti para sa akin. At alam mo, hindi ikaw ang napili ko. Mayaman si Joshua, malalahanin. Binibigyan niya ako ng bulaklak at dinadala niya ako sa mga restaurant. At ikaw, anong maibibigay mo sa akin? Mga lakad sa ilalim ng buwan? Natatawang sabi ni Lily. Pero mahal kita. At mahal rin niya ako. Okay buddy, aalis na ako. Oras na para matulog ako. Natatawang sabi ng dalaga. Nakatulala lamang si Jeffrey habang papaalis si Lily hanggang sa ang pinto ng dormitoryo ay nagsarado. Tumayo siya doon ng ilang sandali dahil sa pagkabigla. Tila ba nawala ang kanyang kaluluwa at nanlamig ang kanyang puso. Wala nang iba pang dahilan para manatili pa siya sa lungsod. Kinabukasan, kinuha ni Jeffrey ang kanyang mga dokumento mula sa paaralan at pumunta sa istasyon ng mga bus. Matapos ang ilang oras na biyahe ay kumatok siya sa bintana ng kanilang bahay. Naiintindihan ng kanyang lolo ang lahat kahit na nagsisinungaling siya tungkol sa pagiging hindi niya interesado sa kanyang kurso. Iniwan ka ni Lily, tama ba? Diretsong tanong ni Lolo Emil. Opo. Malungkot na inamin ni Jeffrey. Sabi ko na sa'yo, apo. Galit na sabi ni Lolo Emil. Sabi ko na sa'yo na lumayo ka na sa kanya. Pero panayan sabi mo na mahal mo siya. Ayan, yan ang napala mo sa huli. Matagal na nagalit si Lolo Emil at halos maiyak naman si Jeffrey habang tahimik na nakaupo. Sa huli, kumalma ang matanda at tinapik sa balikat ang kanyang apo upang palakasin ang loob nito. Sinabi ni Lolo Emil na magkakaroon pa siya ng maraming Lily sa buhay niya. Makalipas ang 1 buwan, bumalik si Lily sa baryo. Lumapit siya kay Jeffrey upang humingi ng tawad habang umiiyak. Jeffrey, patawarin mo ko. Sabi ni Lily habang pinapahid ang kanyang mga luha. Naging tanga ako. Napagtanto ko na mahal kita pero huli na. Ikaw lang at yung lalaking yon, nagkamali ako. Walang hiya siya at hindi talaga mayaman. Ninakaw niya lang pala ang kotse, ninakaw niya rin ang laptop at huling pera ko. Mabuti na lang at nag-ambagan ng mga kasama ko sa dorm para sa pamasahe ko pa uwi. Kung mayaman siya, mananatili ka pa rin ba sa kanya? Tinitigan ni Jeffrey ng diretso sa mata si Lily. Ano bang sinasabi mo? Buong katapatan siyang kinumbinsi ni Lily. Hindi ko siya kailangan. Pagkaalis mo pa lang, naintindihan ko na agad ang lahat. Ikaw ang kailangan ko, Jeffrey. Mabilis na niyakap ni Lily si Jeffrey. At naamoy naman ito ang halimuyak ng buhok ng dalaga at nadama ang malambot nitong balat. Mas lamang pa rin ang nararamdaman niya kaysa sa kanyang determinasyon. Mahal pa rin niya si Lily at ginugol nila ang buong gabing iyon sa kwarto ni Jeffrey. Mahina na ang pandinig ni Lolo Emil kaya hindi niya narinig na mayroon silang hindi inaasahang bisita. Ngunit pagsapit ng umaga, nakita niya si Lily. Minura niya ito at gustong palayasin. Ngunit pinigilan siya ni Jeffrey. Sinabi ng binata na si Lily ang buhay niya at siya ang magpapasya kung ano ang gagawin. Dagdag pa nito na mananatili pa rin sila ni Lily na magkasama. Nagkabalikan sina Lily at Jeffrey. Pagkalipas ng 2 linggo, masayang tumakbo si Lily papunta kay Jeffrey. Jeffrey, nagtest ako at may 2 guhit. Buntis ako. Bigla niyang sinabi sa may pintuan. Ang bilis naman. Gulat na sabi ni Jeffrey. Nakalimutan mo na ba yung gabing yon sa bahay mo? At kung paanong gusto akong palayasin ni Lolo kinabukasan? Nagtatampong sabi ni Lily. Hindi, syempre hindi, mahal ko. Sabi ni Jeffrey habang niyayakap at hinahalikan si Lily. Masaya ako, talagang masaya. Nagulat lang ako.
Noong araw ding iyon, pumunta sila sa civil registry upang maghain ng aplikasyon. Maghapong pinagsasabihan ni Lolo Emil si Jeffrey sa loob ng buong linggo, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang apo. Masaya si Jeffrey dahil matutupad na ang kanyang pangarap. Bobo ka, Jeffrey! Nahulog ka sa isang masamang babae at hindi mo na magagawang kumalas pa sa kanya. Nakakahiya ka. Binibigyan mo ko ng kahihiyan sa harap ng mga tao. Sa katandaan kong ito, paano ko haharapin ang mga taong tapat ngayon? Lolo, magkakaanak na kami. Isang pamilya, isang sanggol, isang tanga ka, Jeffrey. Nakasama niya ang lahat sa syudad. Lolo, siya ang babae para sa akin at ito ang aking anak. Mariing sagot ni Jeffrey, ngunit nagwagayway lamang ng kamay ang matanda. Nagpapahiwatig na wala na siyang pakialam sa bagay na yon. Walang kasalang naganap. Sa halip, ang mag-asawa ay nagparehistro lamang ng kanilang kasal. Lumipat si Lily sa tahanan ni na Jeffrey at halos hindi sila nag-uusap ni Lolo Emil. Hindi nito gusto ang manugang, subalit sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalambot ang puso ng matanda. Nanganak si Lily ng isang sanggol na babae, ngunit mas maaga kaysa sa inaasahan. Samantala, tiniyak ng mga doktor na hindi ito makakaapekto sa sanggol. Ngunit sa hindi inaasahan, ipinanganak ang sanggol na may malubhang kondisyon sa mata. Hindi ito bulag, ngunit pinaghihinalaan ng mga doktor na mayroong pagkalaglag ng retina na maaaring humantong sa pagkabulag. Labis ang pagkabigla ni Lily hanggang sa gusto niyang iwan ang sanggol sa ospital. Ngunit nalaman ito ni Lolo Emil at nagalit. Ano ito? Isang tuta? Pero kahit ang isang tuta ay nararapat sa mas magandang pagtrato. At ito ay isang bata. Isang tao, kaya ito ay tadhana. Lubos na sumang-ayon si Jeffrey sa kanyang lolo. Tatanggapin niya kung ano man ang anak niya. Bukod pa dito ay umuunlad na rin naman ang medisina. Ang unang taon ay halos normal. Ngunit habang lumalaki si Mira na siyang ipinangalan nila sa bata ay lalong lumalala ang kanyang paningin. At pagsapit ng 3 taong gulang ay tuluyan ng nabulag ang bata. Samantala, naiinis si Lily sa mga maliliit na bagay. At napagtanto niyang pabigat ang pag-aalaga sa sarili niyang anak. Lalo na at ang isang bulag na bata ay nangangailangan ng mas maraming atensyon. Hindi sila maaaring lumayo ng husto sa bata. Ngunit gusto ni Lily na maglakad sa baryo o magsaya sa kalapit na lungsod. Hindi sumuko ang mga doktor sa kalusugan ng bata. Kinakailangan ito ng operasyon, ngunit kinakailangan din nila ng malaking halaga. Kaya naman si Jeffrey na dating nagtatrabaho bilang isang simpleng mekaniko sa isang sakahan ay nakakuha ng trabaho sa isang kahuyan at mas malaki ang sahod doon. Ayos lamang naman ito kay Lily, ngunit hindi niya iniisip ang kanyang anak, kundi ang magkaroon ng mas maraming pera para sa sarili niya. Hindi nakialam si Lolo Emil sa relasyon ng mag-asawa. Nakatuon lamang ito sa kanyang apo sa tuhod. Mahal na mahal niya ang maliit na bata. Makalipas ang ilang buwang pagtatrabaho ni Jeffrey, sa kasamaang palad ay nagkaroon ng isang aksidente. Sa hindi inaasahan, nadaganan si Jeffrey ng troso habang ikinakarga, kaya naman agad siyang isinugod sa ospital. Ginawa ng mga doktor ang lahat upang mailigtas ang kanyang gulugod, ngunit lumabas siya ng ospital na isang baldado. Ang kanyang katawan mula baywang paibaba ay naging paralisado. Wala nang magagawa pa ang ospital ng kanilang bayan. Dahil bukod sa kakulangan sa mga gamit ay kulang rin ang doktor. Kailangang magpakonsulta ni Jeffrey sa syudad, ngunit kailangan din nila ng pera para dito. Lalong naging malungkutin si Lily, isang bulag na anak, isang baldadong asawa at isang masungit na matanda. Naisip niya na siya ay bata pa, ngunit bakit kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng ito? Umiiyak si Lily tuwing gabi dahil naaawa siya sa kanyang sarili. Hanggang sa isang araw, iniligpit niya ang kanyang mga gamit at sinabi na pupunta siya sa lungsod at pagkatapos ay isinara ng malakas ang pinto. Tahimik lamang na pinanood ni Jeffrey ang kanyang pag-alis at hindi rin man lamang ito nagpaalam sa natutulog na anak. Dumura lamang si Lolo Emil matapos umalis ni Lily, lalo na at wala siyang inaasahan pa mula dito. Sinimulan niyang alagaan ang kanyang apo sa tuhod at ang kanyang baldadong apo. Mahirap ito para sa matanda, lalo na at nasa edad na 80 na ito.
Samantala, nagkunwari naman ang ina ni Lily na wala siyang alam tungkol sa kanyang manugang at apo. Isang araw, dumating ang kaibigan ni Jeffrey na si Liam. Nakatira ito sa lungsod, pero dinadala siya ng kanyang mga magulang sa baryo tuwing sumasapit ang tag-araw para makasama ang kanyang lolo at lola. Ngayon ay pumanaw na ang mga ito, ngunit nananatili pa rin ang bahay. Kaya naman, patuloy pa rin pumupunta dito si Liam tuwing tag-araw bilang isang bahay bakasyonan. Mula pagkabata ay magkaibigan na sina Liam at Jeffrey. Dumalaw si Liam sa kaibigan at nalaman niyang nakaratay na lamang si Jeffrey sa kama at ang kanyang anak na babae ay iniwan ng kanyang ina. Ganyan kami mamuhay, Liam. Malungkot na sabi ni Lolo Emil. Baka naman may maipapayo ka kung paano namin madadala si Jeffrey sa lungsod. Pagsang-ayon ni Liam, matatag na siyang tumatayo sa kanyang sariling mga paa dahil mayroon siyang malaking negosyo sa syudad. Pwede po akong tumulong. Dadalhin ko si Jeffrey sa lungsod at isasama na rin natin si Mira para mapatingnan na rin natin sa mga espesyalista. Jeffrey, okay lang ba sa'yo yun? Tumango naman si Jeffrey. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang kaibigan dahil sa kanyang mga problema, ngunit wala nang iba pang makakatulong pa sa kanya. Agad na nalutas ang problema nila kay Jeffrey sa lungsod. Ang kanyang mga buto at ugat ay muling naayos at hindi na kailangan pang operahan. Nang dahil sa physiotherapy at masahe, muling nakatayo si Jeffrey sa kanyang mga paa sa loob ng ilang buwan. Samantala, naging mas komplikado ang sitwasyon para kay Mira. Posible ang operasyon para sa bata, ngunit napakalaking halaga ang kinakailangan. Pasensya na, kaibigan. Pero wala talaga akong ganong kalaking halaga. Sabi ni Liam kay Jeffrey. Naiintindihan ko. Salamat sa pagtulong sa akin. Sagot ni Jeffrey sa kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahan, nang suriin si Mira, lumabas na hindi ito tunay na anak ni Jeffrey. Agad na nagalit si Lolo Emil kay Lily nang malaman niya ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi niya itinakwil si Mira. At kahit negatibo ang resulta ng DNA test, itinuring pa rin ni Jeffrey na parang tunay na anak si Mira, kaya't nagpatuloy silang manirahan ng magkakasama. Nagtrabaho si Jeffrey bilang isang driver sa kaibigan niyang si Liam, kaya't palagi siyang pumupunta sa lungsod. Makalipas ang 3 taon at lumaki na si Mira, at kailangan niyang pumasok sa paaralan. Ngunit saan siya pupunta kung siya ay isang bulag? Sa kabutihang palad, isang batang guro ang itinalaga sa paaralan sa kanilang lugar. Si Ma'am Jessa ay nakatapos ng kursong Special Education at iminungkahi niya na turuan na lamang si Mira sa bahay. Isang araw, sinamahan ni Jeffrey ang bata papunta kay Ma'am Jessa dahil day off niya ng araw na yon. Habang tinuturuan ni Jessa si Mira, si Jeffrey na hindi tumitingin sa ibang babae sa mga nagdaang taon ay biglang naramdaman na tila nahawakan ng guro ang kanyang kaluluwa. Samantala, nagustuhan din naman ni Jessa si Jeffrey. At sa hindi kalaunan ay nagsimula silang mapalapit sa isa't isa. Natutuwa naman si Lolo Emil dahil gusto niya si Jessa, isang mabait, palakaibigan at disenteng babae. Natuklasan ni Jessa na magaling kumanta si Mira, kaya't inirekomenda niyang pumunta sa lungsod at mag-perform sa mga plaza upang makapag-donate ang mga tao para sa pagpapagamot nito. Nag-atubili si Lolo Emil at nagtanong kung magkano ang maaari nilang maipon. Habang si Jeffrey naman ay gustong-gusto ang ideyang ito. Hindi maganda ang naging simula ng konsyerto ni Mira dahil medyo nahihiya pa ito. Ngunit hindi nagtagal at pagdaan ng mga araw, naging matagumpay naman ito. Habang kumakanta si Mira, naglalagay ang mga tao ng pera sa kahon, kung saan ay mayroong nakasulat na para sa operasyon ni Mira, upang tulungan ang bata na maibalik ang paningin nito. Nakarating sa isang foundation ang balita tungkol sa sitwasyon ni Mira, kaya naman agad itong nag-abot ng tulong. Naipon nila ang malaking halaga, kaya't agad na nagpunta sina Jeffrey at Mira sa Israel, kung saan ay matagumpay na naoperahan ang bata. Pagbalik nila ng bansa, naroon si Jessa upang salubungin sila sa airport. "Mama!" Sigaw ni Mira. Tumakbo ito at niyakap si Jessa. Nasanay na ang bata kay Jessa, kaya't inisip nito na ito ang kanyang ina. Nakilala niya ito agad kahit na hindi pa niya ito nakita noon dahil naramdaman niya ito sa kanyang puso. Samantala, labis namang natuwa si Jeffrey, lalo na at plano niyang mag-propose kay Jessa.
Nagpakasal agad sila matapos maayos ng mga kinakailangan dokumento sa tulong ni Liam. Lumipas ang panahon at nagkaroon pa sila ng 2 anak na lalaki. Labis ang kasiyahan ni Lolo Emil dahil sa wakas ay nagtagumpay na ang buhay ng kanyang apo at maaari na siyang magpahinga ng matiwasay. Payapa na ang kaluluwa ng matanda at isang umaga ito ay pumanaw na dahil sa katandaan. Matapos ilibing ang matanda, lumipat ang pamilya ni Jeffrey sa lungsod kung saan sila nanirahan. Makalipas ang 10 taon, tuwing Mayo ay bumibisita ang buong pamilya ni Jeffrey sa sementeryo. Nagtrabaho si Jeffrey kay Liam at si Jessa naman ay nagturo sa isa sa mga paaralan doon. Pumupunta sila upang linisan ang libingan at ang bahay. At ngayon ay dumating silang muli. Naghahanda si Jessa ng tanghalian kasama ang mga anak sa bahay, habang sina Jeffrey at Mira ay papunta sa sementeryo upang bisitahin si Lolo Emil. Nilinisan ng mag-ama ang libingan na natabunan na ng damo. Kailangan nating palitan ang litrato ng lapida sa susunod na taon dahil kumupas na ito. Opo, gamitin natin ang litrato na nakangiti si Lolo. Talagang gusto ko po yun at gusto rin po yun ni Lolo. Naalala ko nga, gawin natin yan. Pagsang-ayon ni Jeffrey kay Mira. Bigla nilang narinig ang ingay ng sanga ng kahoy, kaya't sila'y napalingon. Nakatayo doon si Lily. Hindi agad siya nakilala ni Jeffrey dahil labis itong tumanda at sobrang pumayat. At naalala niya kung minahal niya ba talaga ang ina ni Mira. Siya nga, ang iyong tunay na ina. Mahinang sabi ni Jeffrey habang nakatingin kay Mira. Siya? Alam ni Mira na iniwan siya ng kanyang tunay na ina noong bulag pa siya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unting nawala ang sakit. At ngayon ay wala na siyang ibang gusto, kundi ang makita lamang ang babaeng matanda na at napagod na sa buhay. Kamusta na? Sinabi sa akin ng iyong lola na nandito ka, kaya minadali kong makita ka. Pasensya ka na. Biglang sinabi ni Lily habang umiiyak at biglang lumuhod. Anak, patawarin mo ko. Hinawakan ni Lily ang kamay ni Mira, ngunit umurong ito. Ngunit makalipas ang ilang saglit, ay lumapit muli ito sa kanyang ina at tinulungan tumayo. Pa, mauna na po kayo. Mag-uusap lang po kami, sabi ni Mira habang tinitingnan ang ama. Tahimik naman tumango si Jeffrey at pagkatapos ay umalis. Hindi niya alam kung tungkol saan ang pinag-usapan ng mag-ina. Ngunit makalipas ang 20 minuto ay lumabas si Mira at umupo sa tabi ng kanyang ama sa sasakyan. Nag-usap na ba kayo? Tanong ni Jeffrey. Opo, wala naman pong espesyal. Kalmadong sagot ni Mira. Humingi po siya ng tawad at pinatawad ko na rin siya. Sino ba siya para sa akin? Wala. Ang mama ko ay si Mama Jessa. Pero binigay ko sa kanya ang cellphone number ko para matawagan po niya ako kung gusto niya. Hindi ko siya itinulak palayo tulad ng ginawa niya sa akin. Sa tingin niyo po ba tama ang ginawa ko, Papa? Tama ang lahat ng ginawa mo, anak. Sabi ni Jeffrey habang tumatango. Matalino kang bata. Tara na, malamang naihanda na ng mama mo at mga kapatid mo ang mesa. Dahan-dahang umandar ang sasakyan habang si Lily ay nakatayo sa may bungad ng sementeryo at pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang sakit at kalungkutan ay sumasakal sa kanyang puso, ngunit hindi na maibabalik ang nakaraan at hindi na maitatama ang mga pagkakamali ng kanyang mailap na kabataan. Naglakad si Lily sa maalikabok na daan habang iniisip na sana ay naging masaya siyang babae kasama ang kanyang anak at asawang si Jeffrey. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ni na Jeffrey at Lily. Ngunit iniwan niya ang mga ito at sa huli ay iniwan din siya at wala nang nangangailangan pa sa kanya. Ito nga pala ang inyong ining na nagsasabing, hindi importante kung gaano karaming beses ka nabigo. Ang mahalaga ay kung paano ka bumabangon. Ang totoong kayamanan ay ang mga taong palaging nandyan para sa'yo. Dahil hindi masusukat sa material na bagay ang kaligayahan ng isang tao.